training. Right, so again guys, welcome to our technical training tonight. And we will start with, okay, your account. Once we log in, ano nga ba yung una nating dapat munang malaman or alamin? Of course, we have our Mixer na lahat ay sobrang excited kung paano tayo mag-subscribe kay Mixer. So I hope that everyone is already registered with Mixer. Especially for those who are new to Crowd1, once na na-register kayo at nag-scroll down kayo dito sa account nyo, just have to click register. And once registered na kayo, of course, the next step is for you to subscribe. Now, first question here is this. You already paid for your education package member para kayo maging affiliate member ni Crowd1. Nagbayad tayo 6,000 pesos. Some of members are also upgrading to higher package. And by the way, regarding upgrading, we have our current promo ng Titanium Pro. From whatever package na meron kayo, whether white lang siya or black or gold or titanium, any package na nasan kayo, pwede kayong mag-upgrade na to Titanium Pro. This is a very limited offer at this is only for a cost of 500 euro. Okay, let me also inform you guys that in Philippine money, our conversion is times 60, di ba? So 500 times 60 is 30,000. However, oh, sorry. However, that 30,000 kinukulang because ang proseso na ginagamit natin ngayon sa pag-upgrade to Titanium Pro, okay, or any higher package is through Bitcoin. And everyone is aware na ang Bitcoin ngayon ay mahigit ng 1 million ang isa. So every time that we are purchasing Bitcoin muna, kaya kinukulang yung 30,000. Okay? Na nababawasan siya if you pass through coins.ph, yung 31,000 nagiging 29,600 na lang kalimitan. So pag pinurchase mo siya ng code, kalimitan halos sakto o may sumusobra lang mga ilang hundreds lang, hundreds to hundreds. Just to let you know guys, that's why we advise you to prepare the 31,000 instead na 30,000 for upgrading. Okay? So yun yon. Anyway, napunta tayo sa upgrade but basically, okay, yun din naman yung purpose ng technical training. And that I will let you know kung paano gawin siya through Bitcoin. But of course, we have to also take care of our Mixer subscription muna. Okay, so with that Mixer subscription, ito yon, you can also use this, yung go to Mixer, or you can also go to you can also go to C Store. Okay, so go to Mixer, click this. Tapos, once you click that go to Mixer, the next page will ask you to click go to Mixer again. Click nyo ulit yun. Ito. Or sometimes, ito na pala, log in to play. Normally, doon sa iba na mga hindi pa nagla-log out, pag kinlik nyo yung log in to play, this will ask you to enter your phone number. Kung ano dapat yung phone number mo sa Crowd1, yun din yung phone number mo kay Mixer. But most of the time naman, automatic, lumalabas na yung phone number mo kasi nga nakasynchronize naman si Mixer with Crowd1. Okay? Though there are still sometimes na hindi pa masyadong ma-recognize, pero anyway, you can contact support. But again, eto yon dapat, di ba? So what if hindi ka pa nakaka-subscribe? Okay? Crowd1 educational package pa lang ang nabibili mo. Again, why will you subscribe with Mixer? Kasi yung iba medyo may katanungan about subscription kay Mixer. Simple lang siya, di ba? Pumasok ka kay Crowd1 at bumili tayo ng educational package, yun lang yon. And that will give us already the privilege na maging bahagi tayo ng income ni Crowd1. Bibigyan niya tayo every 3 months, di ba? Whether purchase ka ng iba't ibang mga products or services ng mga kapartner ni Crowd1. So in other words, hindi tayo mandatory na bumili, mag-subscribe ng lahat ng mga services or products na papasok kay Crowd1. However, malaki naman ang mawawala sa atin kapag hindi tayo nag-subscribe. So for example, Crowd1 member ka lang. Then you're still part of the profit sharing every 3 months, yung Crowd1 pool.
diba? But if you will subscribe with Mixer, ang maganda rito, si Mixer of course, every time nakikita yan, magbibigay siya kay Crowd1 at ibibigay din yan ni Crowd1 sa atin yung share. But with your subscription with Mixer, meron ka pang dagdag na benefit. Ang dagdag na benefit natin kay Mixer, meron siyang 25% na nakaalat, the 25% of Mixer's earning nakaalat niya sa lahat ng subscribers. So in other words, yung lahat ng subscribers dito, whether member siya ni Crowd1 or hindi, yes, may mga ganun chances na hindi pa sila nagme-member sa Crowd1 but they just simply want to take part of the Mixer online games. We can accept them. Okay? Tapos subscribe lang sila. And 'di ba, once na nag-subscribe yung mga kakilala mo, whether Crowd1 members or non-Crowd1 members, you have 15% commission. Ang tawag natin doon, customer sales bonus. Ang releasing of commission is every month para wag kayong mag-expect na andyan agad sa account nyo. Every month ang commission. So that's your first privilege. Yung meron kang direct na parang referral bonus. But yung 25% na sinasabi ko, nakaalat yon na ibibigay ni Mixer sa lahat ng kanyang subscribers, and that will be every month. Okay? Kaya dito ka na, doon sa magdadag ka lang ng subscription. Now, ano pa yung advantage once you subscribe with Mixer? At ito yung pinaka-favorite ng lahat ng game, mga gamers or game players. Yung ikaw ay makasali sa lahat ng tournament ni Mixer. At yan yung meron tayo. Araw-araw may tournament tayo, may weekly, iba yung daily. And ang ating kasalukuyang promo, once you join the tournament, at kailangan see to it na nasa tournament kayo lagi. Okay? Yung daily, salihan nyo. Yung weekly, salihan natin. Because by January 21, ira-raffle ang lahat ng sumali sa tournament and we will all have a chance to win 1 million Australian dollars. That's 36 million. Okay? So by the way, matuloy ko lang. Eto, log into play. Diba, ito yung kung ikaw ay nakasubscribe na. But what if hindi ka pa nakasubscribe? Let's take advantage na ngayon ay pwedeng mag-purchase ng mga subscription code using the account balance. May promo din lang yan, may certain period. So, with that, let's say na-click nyo na kay Crowd1 yung Go to Mixer. Tapos ito na yung part na yon. All you need is, doon sa gamit nyo na mobile app, sa upper right side, nasa taas, may doon, may option kayo to choose start, invitation spinner, invite link, video, and voucher. But here I am using a laptop or sa desktop, just click on voucher. Okay? Ito yung para sa mga hindi pa nakaka-subscribe. Once you click voucher here, eto na. Make sure to have that code ready. Ayun, dito, you have to enter the code. Ayan, nakikita nyo, yung P6000 something. For example, ayan, in-enter nyo. Although ito ay used na, kaya nakalagay invalid. For example, ito yung valid na code. Magre-red itong okay. So once you click okay, itong red na to, then makikita nyo, magta-turn ng green and it will show purchase completed. So kapag ka nakita nyo na purchase completed, you have to wait for maybe 5 minutes, 15 minutes. Minsan iba-iba yung time frame. But within that period, okay, pinaprocess na yung system. Pinaprocess na ng system yung registration mo or subscription. And all you need is refresh mo lang yung page or punta ka lang dito ulit sa upper left corner of Mixer. Parang i-restart mo, re-refresh mo, para punta ka ulit doon sa log into play. And initially, ang next page after you click log into play, you have to enter the phone number. Sometimes kailangan mo pang i-enter, but make sure na yung phone number nyo na nakalagay doon, it includes your country code. Let's say Philippines 63929 something ganon. But minsan naman automatic. Initially, kailangan nyo i-enter yon. Then your password, it's the same with your password with Crowd1. Tapos, the next step there, kasi hindi ko kaya example dahil ito subscribe na ako. Ang next doon is yung iyong name tag. Pwede kang mag-create ng ibang name. But you can still use your username sa Crowd1. Okay lang yon. Ako din, ganun lang. Then in the next mo lang yon hanggang sa ready ka na to play. Then the next time, eto na yan. Log into play.
para diretso ka doon sa games ni Mixer. I want to show it to you guys dahil sa para lang sure na lahat tayo ay makaka-avail ng mga tournament na sinasabi na kailangan nating salihan. Make sure to check this araw-araw. There's a daily tournament, nagpapalit yan araw-araw. You don't need to win, pero kung pwede naman why not, 'di ba? Ipanalo mo kung gusto mo. Like ito, this one, 99 balls is a weekly draw. Nasa pinaka-top yan, i-swipe mo lang yan, ganyan. Nasa pinaka-top dito once you are on your dashboard. Then makikita nyo dito kasi may nakalagay, this one, play daily to enter draw. So makikita nyo, iba-iba yung mga games araw-araw. So kagaya nito, si play daily to enter draw. If you click this, yan, let's see. Pakita ko lang sa inyo. Naglo-load pa. Ayan. Ayan, at least nilaro ko siya ng mga, pwede namang 5 minutes kung talagang busy kayo. Basta nalaro nyo lang. Pakita nyo naman na talagang nilaro nyo rin, di ba? So, this will end in 8 hours, 36 minutes, and 36 seconds. Meaning, pagkatapos nito, meron na namang ibang pang-daily na games. Okay, ayan. So, click nyo lang yung join kung hindi pa kayo nakaka-join. Tapos, ayan na, pwede mo i-full screen. Then, you can click play the game. Ito, wala pang lumalaro na ano ko nito eh. Ako lang yung nagtiyagang maglaro, kaya hindi talaga ako. Hindi talaga ako nakaka-high score. Sample ko lang, sample. Basta laruin nyo lang siya. Ganyan siya. Mas mahaba. Ayan. Kailangan yung makahaba. Ayun na, marunong na pala akong maglaro. Ayun, nahulog na ako, patay. So, ganun lang po laruin. Makikita nyo, ayan, pang ano ko, 400, pang 364 na plays. So, hindi nyo kailangang mag-top kung hindi talaga tayo magaling. Anyway, yun yung ating daily. Tapos yun na yun. Kung kayo busy, okay lang yan. Then, make sure na nalalaro nyo. Then, lagi nyo lang i-click yung dashboard para makita nyo kung ano yung mga pwede nyo pang laruin na games. Kagaya nito, sa ilalim, andito yung mga live tournaments. You can join lahat ng mga nandiyan kung gusto nyo salihan. You can join kahit pa konti-konti lang. Okay, wag nyo na munang pag-aksayahan ng oras yung mga nandito sa baba. Ayan, yung madami, more than 100 games. Ang importante doon kayo sa tournament. Okay? So, eto lang. I just want to show you also your profile dito kay Mixer. Pag kinlik nyo yung nasa taas, ayan, makikita nyo siya dito kung ilan na yung credits na naipon nyo. As you can see, you have, I have 1,130 credits. But initially, kapag kayo nag-subscribe sa Mixer, meron agad kayong 1,000 credits. Now, the reason na meron siyang nadagdag na 130 dahil yun dun sa minsan yung pag nananalo kayo o kaya let's say, 3rd place, 5th place, 7th place, yon, nadadagdagan yung credits. Now, para saan nyo gagamitin ng credits? Eto, tingnan nyo yung giveaways. I-click nyo yung giveaways dito para makita nyo kung ano yung mga items na pwede nyong bilihin gamit ang inyong credits, like Nintendo Switch. And titingnan nyo rin yung oras. May natitira ng oras dyan, 59 hours left para maging available at i-click nyo lang to para kayo mag-order. Ayun, hindi pa siya pwede ngayon. Kailangan abangan nyo yung oras. Kung gusto nyo lang. Anyway, kung gusto nyo naman na i-save muna yung credits, andyan lang yan, bayaan nyo siya. Now, remember guys, itong credits, iba to ha. Ito ay credit ni Mixer. Remember dun sa ating current promo, once you subscribe with Mixer dun sa 1-year subscription, remember sa promo, we will get 1,200 crowd1 rewards. At yung 6-month subscription ay we will get
600 crowd 1 rewards. Now marami nagtatanong ba't wala pa? We will just wait. I believe dahil monthly rin ang releasing of ni Mixer ang commission, it could be 1 month din hintayin natin. Tsaka hindi pa naman tapos yung promo. Okay? So that is how you will enter Mixer. Now, ang susunod nating topic, I hope that okay naman lahat sa Mixer, no? So let's have another topic which is saan na nga ba yun? Let's have some topic about how to withdraw your income. Kung paano nyo mawi-withdraw yung ating commission kay Crowd1. Hang on. Kalimitan, ito yung tanong ng marami tsaka yung pag na-navigate sa account. Especially yung sa mga bago pa lang. Yung mga bago pa lang, let's see. Hang on. Ayan. So, andito yung account natin. And for you to start withdrawing the fund, sa ngayon, okay, wala pa tayong available na ATM, but the company is already preparing for that. Dapat nga, nung bago mag-lockdown, meron na tayong Visa card. But nagkaroon ng pandemic, kaya na-delay. So we are hopeful that this coming year, 2021, magkakaroon na tayo ng Visa card na synchronize din yon sa ating account balance so that you can withdraw it anywhere you are. Kahit nasa ibang bansa ka, kung ano yung currency, of course, yun yung lalabas na pera. And sa ngayon, habang wala pa yung ATM natin, we still have two options. Ang options natin na number one, ito yung malimit ginagawa ng marami. And that is, okay, bibili ka ng gift code. Yung gift code na binibili mo, lalo na sa ngayon, ang dami-dami mo ng options. Hindi lang white code, kundi pati Mixer subscription code, pwede mo nang ibili ang iyong account balance kay Crowd1. Okay, so let me take an example. So dito, i-click lang natin yung upper right corner of the screen. Kung ikaw ay nasa mobile phone, then click yung account. Then scroll mo pababa and you click gift codes. And this is also one way para din do sa mga bago, like marami na kayong kita dito. Tapos gusto nyong ibili muna ng mga codes. Yan, you have the option here to choose kung packages ba or Mixer. And I just want to keep you aware na wag muna kayong bibili ng upgrade. Ito nakikita niyo sa gitna, gamit ang inyong account balance kay Crowd1. Okay? Maya ko na lang explain yon. Ang bibili nyo lang gamit ang account balance nyo ay yung white package lang. Okay? The white package, or pwede rin bumili ng Mixer code. So makikita nyo, there are 3 different subscription codes na pwede nyo bilhin. May pang 1 month, 75 euro. May pang 6 months at merong pang 12 months. So ito yung 69 euro kung 12 months. Now, assuming na ikaw ay meron ng fund sa pera mo. So for example lang, kay package, white package. Ayan, pag kinlik mo si white package, baba ka and click mo si get gift codes. Now, yung get gift codes, bago kayo mag-click ng susunod na step, babasahin muna nating mabuti. Kasi minsan yung iba, hindi agad nagbabasa, dire-diretso pag-click. Make sure na yung blue, nakaturo doon sa pay with business point, yung BP yon, business point, account balance mo yon. So, currently, ang aking account balance ay 248 business points pa lang, which means 24 euro yan and 88 cents, at it's not enough to purchase the white code kasi nga 990 business points ang isang white code or 99 euro. But assuming na yan ay kaya, yung blue na yan dapat nandito sa pay with business point account balance. Okay, so yan lang yung way. And then i-click nyo na yung buy now, and afterwards, magge-generate siya ng code sa ilalim dito ng unused code. Yan, meron tayong nandun na iba. Anyway, andun yung white code. And ano naman yung gagawin mo para mapera mo yung code na yan? Kasi nga, gusto mo na siyang i-encash. You can sell that code to incoming members. Yung mga magpaparegister pa lang, papaano kung wala ka pang makuha na sa prospect mo na magre-register na willing bumili ng code para gamitin sa purchase ng package. Then you can also consult your upline, your sponsor, kung sino man, and pwede naman siya yung magpagamit ng code na yan.
para sa'yo na lang siya magbabayad. Okay? So yun yung isang paraan. Again, kung wala ka pang 99 euro, baka kasya pa siya pambili ng mixer code. Again, pag nag-generate ka rito ng mixer code, whether 6 months, 12 months, or 1 month, basta't kaya ng fund mo, pag nag-click ka ng buy mixer, gift code, yon ang pwede nating ibenta sa iba. And right now guys, ang akin ding recommendation ay don't stop. Sabi nga, don't stop to promote and share our mixer games kasi sobrang maganda talaga. Initially, magsimula muna tayo doon sa 1 month kasi yung iba nag-hesitant pa silang mag-subscribe ng 1 year or 6 months. They can try with 500 pesos. Sa Davao yata, 550. Yes, kaya siya kasi nag-iiba yung price dahil sa Bitcoin yung ibinibili nila kalimitan. Mahal yung Bitcoin. Kaya yun yung amount nila sa Davao. Once you purchase the 1 month subscription, it's 550. Anyway, so ayan po yung isang way kung paano ma-withdraw sa pamamagitan ng pagbili ng mga codes. Ito yung isa pa. You can also withdraw using Bitcoin. Ito na tayo. Guys, dun sa mga wala pang masyadong idea about Bitcoin, ito po ang cryptocurrency na tinatawag. Ito po ay pera na nasa internet na hindi natin nahahawakan. At ito po ay nagsimula ang pagkaka-discover ng cryptocurrency mga early 2008, 2009 ng isang nagngangalang na Satoshi Nakamoto something, pero hindi ma-identify kung yun ay babae, lalaki, or group of people. Syempre nakatago yung identity nila for security reason because sobrang mayaman na sila. To let you know din guys, ang buhay ng Bitcoin nung araw ay pinagkakamalang scam. Sinasabi ng mga taong scam. Parang yun ang binibintang din nila sa atin ngayon sa Crowd One. But eventually, magiging kagaya rin tayo ni Bitcoin. Nung araw, just to let you know din, ang Bitcoin ay wala pang $1 ang isa. And ngayon, mahigit ng 1 million ang isang Bitcoin. Now, again, ano yung advantage ng aware tayo sa mga Bitcoin or cryptocurrency na ito? Because this will be the currency of the next generation. Magkakaroon na po tayo ng cashless society. Okay? Whether tanggapin nyo ito o hindi, ang Bitcoin, si Bitcoin kasi yung mother ng mga cryptocurrency. Marami pa dyan, mayroong Ethereum, mayroong Ripple, may Monero at marami pang iba. But Bitcoin is the mother, siya yung kauna-unahan. Ngayon, even Bangko Sentral ng Pilipinas ay naka-ready na. Yung dating sinusukan nila at sinasabi nilang scam ang Bitcoin, ngayon nag-open na sila ng bangko ng Bitcoin, which we call Bitcoin wallet or cryptocurrency wallet. Okay? So yung coins.ph ang official na Bitcoin wallet na minamanage ni Central Bank of the Philippines. Unti-unti pong mamamatay ang mga bangko dahil sa Bitcoin. Ito na lang ang pambayad in the future. Kaya tayo sinasanay na ni Crowd One. Okay? So now, since tayo po ay magwi-withdraw ng Bitcoin, papaanong paraan? You have to create a Bitcoin wallet. Okay? Whether kung saan kayo komportable, pwede kay Abra, pwedeng kay Coins, pwedeng kay Wirex. So let me first show you, dito na lang sa cellphone ko. Gagamit tayo ng app. Okay? Pwede kayo mag-download ng app ni, let's say ni Abra. Ito medyo mas mabilis-bilis to. Kasi you only have to prepare one valid ID para ma-verify mo o yung KYC process. Ayan muna yan. So, nawala ng laman yan. Anyway, papaano kayo makaka-withdraw sa Crowd One account gamit ang Bitcoin wallet? Click nyo yung add money. Kasi magdadagdag kayo ng pera sa Abra nyo. And once na-click nyo yung add money, i-click nyo rito yung deposit cryptocurrency. Yes, magdi-deposit tayo rito. Now, the advantage of us adapting to this kind of technology, guys, ay nakaprepare na si Crowd One na yung ating income doon ay in Bitcoin din, automatic. Ang galing nga eh. Alam nyo ba na kapag kayo magka-cash in sa Abra wallet, whether kay Coins, bibili muna kayo sa kanila eh.
gets nyo, bibili muna kayo sa kanila ng Bitcoin na malamang mas mahal muna. Kaya yung sinasabi ko kanina, yung let's say 31,000, pag bumili ka ng Bitcoin, mamaya pag na-convert na siya into Bitcoin, bawas na siya. Bakit bawas? Kasi syempre, may konti siyang commission. Parang ahente din tong mga wallet na to eh. So binawasan niya, parang service fee, dumaan ka sa kanya. Ganon din paglabas mo, dadaan at dadaan ka, may bawas ding konti. Anyway, yun yung talagang kalakaran. Now, with crowd 1 withdrawal, matagal nga lang ang proseso, hindi nababawasan. What am I trying to say? Let's say 100 euro winidraw mo kay crowd 1. Pagpasok dito sa cryptocurrency or yung Bitcoin natin, 100 euro pa din siya. Hindi na siya, kasi automatic in Bitcoin form na siya eh. Kaya yung nakita kong advantage. Iba pala yung nag-withdraw ka talaga, ipapasok mo dito. Anyway, you click deposit cryptocurrency. Kasi ang kailangan nating makuha dito, yung ating pinaka-Bitcoin wallet address. Yon. So, ang ating hahanapin dito, syempre sa Bitcoin. Ayan. And you just click I agree. Ayan. Yan, para makita mo yung iyong Bitcoin wallet address. Ito yung mahaba, nagsisimula sa number 1, ENX. Click mo lang yung copy, ayun. So, na-copy mo na siya. Punta ka na ngayon kay Crowd1 account mo. Ito, ayan yung Crowd1 app. Just click back office. And, hintayin lang natin. Naglo-load pa siya. Ayan na siya. Click back office. Let's see. Tapos click natin yung upper right corner of the screen, yung menu options. And here, andito yung account. Then click natin ang withdraw Bitcoin. Ayan na siya. So once you click withdraw Bitcoin, ayan nakikita nyo yung account balance ko is 248 business points. Which means that is 24 euro and 80 cents. And that is allowed. Kasi ang minimum withdrawal dito is, eto, sa nakikita ko 180 business points pwede na eh. Or that's 18 euro. Pwede nang i-withdraw. So let's say na lang na lahat yan i-withdrawin mo. At isusulat mo dyan dapat hindi in euro but in business points. Let's say 240 business points. That is 24 euro. Tapos remember kanina, kinopya ko yung Bitcoin address. I-paste mo lang dito. Then click na yung request withdrawal. Pag na-click natin yung request withdrawal, ayan makikita na natin. Transfer added, Bitcoin transfer of 240 business points has been confirmed and put into the transfer queue. Huwag nyo siyang iiwan na ganyan lang. Kasi yung isang member, ganyan lang, akala niya, humintay na siya ng humintay, but you have to go to transaction. Eto, pupunta katabi lang niya, transaction. Kasi nandito siya, ito yung withdrawal na ginawa ko. Ito for example, 250 business points. Can you see this? Enter the 6 code. Yung 6-digit code, kailangang may enter mo muna yan dyan bago nila tuluyang i-process. That is a confirmation if you really want to make a withdrawal. At yung confirmation na yon ay nasa inyong email address. Kaya very important dito na ang atin pong email address na nakaregister kay Crowd1 ay yun talagang active na nakaka-login kayo. Because every time na may transaction, may correspondence si Crowd1 ay sa email pinapadaan. So let's take a look doon sa ating email. Ayun na, Crowd1 confirm Bitcoin withdrawal. May dumating na siyang code which is, eto, copy lang natin. UMRKFB. Tapos balik ka lang kay Crowd1. Ayun, balik ulit tayo doon sa back office. And let's see. Ayun, balik ulit ikaw doon sa account and then withdraw Bitcoin. And ayun, go to transaction na. Siyempre, hindi ka na mag-withdraw, na-withdraw na eh. It's only waiting for the 6-digit code. So ayan, i-enter natin dito, ipi-paste. Ayan, sana yan? Bakit autofill? Huh? Wait lang. Maligalig siya. Di ba dapat paste? Bakit autofill ito? Ayan.
Pwede ko pa siyang i-cancel, di ba? Balikan ko na lang yung code, isa-isahin ko. UMRKFB. Ay! Ayun nga pala yan. UMRKFB. Let's wait. Ayan lang siya. Maging familiar lang kayo at this is very simple process. Ayan, click nyo ulit yung transaction. Ano nga ba yon? Ba't autofill? Oo nga, autofill yun eh. Bakit ganon? Ako naman yung medyo na ano. Wait lang. Baka hindi masyadong na-copy. Ayaw niya. Ayaw niyang makopy ah. Kasi normally naman pagka nagaganyan ako, di ba automatic? I-enter ko lang yung code. Go to transaction. Tapos, baka alam na niya na ano ah. Ay, nako, hindi ko alam to. Wait lang po, wait lang. Pag autofill, ibig sabihin, automatic siyang ipaprocess yan. Let's see dito. Dito ko gagawin sa ano. Dito ko gagawin kay wait natin. Dito natin gagawin yan sa desktop. Yan. Baka pumasok dito. Let's see. Ayaw niya eh. Ayaw niya akong bigyan ng chance mag-type kanina yung gamit ko yung mobile app ko. Kaya nga, lilipat ako dito sa desktop. Eto, ayun. Dito ko na lang siya ma-enter. Ayan yan. Let's see. Nasaan na nga ba yung code ko? UMRKFB. UMRKFB. Ayun na. So, transfer added. Ang nakalagay na status ay waiting. So, as you can see, I have a lot of canceled transactions. Ako yung nagka-cancel kasi waiting lang siya nakalagay. But anyway, halimbawa, naghihintay pa rin kayo because it will take 3 to 4 weeks for this withdrawal to complete. Kaya if in case na kailangan nyo ng code at marami na kayong waiting dito, you can just simply cancel this habang naka-blue pa siya. Okay? So ayan yung ating withdrawal process. Ayun lang. Pagka medyo ganun din kayo, nakaka-encounter ka ng ganung issue, ayaw niyang ma-enter yung code doon sa gamit ng mobile app, siguro punta kayo sa sa Google Chrome na lang, type niyo yung full website para ma-manual nyong i-enter. And that is how to withdraw your account balance. Now, ito po yung current na promotion natin, which is upgrading to Titanium. Upgrading to Titanium Pro. Diba? We have our promo. Kung paano natin gagawin yan, let's take advantage of this and you can do it para din sa ating mga downlines. So, ang kailangan natin, let's give you a sample dito naman. Let's say eto, click the upper right corner of the screen at click nyo rin yung gift codes. And once you click gift codes, ayan na, you will be given a chance to select. So, di ba dito, we have to click upgrades. Ayan, upgrade. And yung upgrade na yan, you have to scroll down. Bababa kayo. Kailangan hanapin natin yung ongoing promotion. Hindi siya black to gold upgrade kaya ako talaga bago ako mag-process, binabasa ko lahat para hindi na ako okay magmadali. Ang kailangan hanapin nyo rito is yung current na promotion natin, black to titanium pro upgrade. Anyway, makikita mo yung amount niya which is 5,000 business points or this is the 500 euro.
Okay? Baka kasi kayo mamaya. Kasi doon sa taas meron din dito, Black to Titanium Pro upgrade. Pero you can see the original amount is 37,000 business points or 3,700 euro yan. But of course, hindi yan ang pupuntahan natin, kundi yung current na promotion. Again, it's Black to Titanium Pro upgrade, but it depends. Kasi baka mamaya naka-white lang sila, si ate, then ito yung pipiliin mo. Kung siya ay white to titanium pro upgrade, same amount yan, 5,000 business points. Baka siya ay gold ngayon, just click gold to titanium pro upgrade. But ang kalimitan, okay, ay mga naka-black na magta-titanium pro upgrade. By the way, meron ding mga titanium, kagaya ng grupo ko dati, titanium holder, but they still took advantage of being a titanium pro para 5,000 lang din yung babayaran. And you choose which one ang kailangan nyo talaga. Black to Titanium Pro. Okay, once you select this one, click nyo yung buy upgrade code and you select pay with Bitcoin. Eto na tayo. With Bitcoin, kailangan may fund na yung inyong Bitcoin. Paano kayo magpa-fund? It depends sa inyong Bitcoin wallet. Remember, if you have coins.ph account, okay, pwede kayong mag-bank transfer if you are in the Philippines from your bank account to DCPay Philippines. Yun yung pangalan sa bangko ni coins.ph. May DCPay doon or coins.ph, DCPay. Pwedeng baligtad yung nila doon eh. So you can transfer that fund online para mabilis lang. But if you have Abra, okay, we also have other options. It's either sa Tambunting, which will only charge you 1.5% doon sa amount na ipapasok nyo. Then, pwede rin kay 7-Eleven, 2% naman ang i-charge sa'yo. But with 7-Eleven, you have to wait for 24 hours bago makredit sa account mo. But with Tambunting Pawn Shop, it's real time. Depende doon sa location. So, for example, gamitin muna natin si Coins.ph. Then I will also show you how to use your Abra. So, if you click Pay with Bitcoin na, guys, ito. Let's wait. Once you click Pay with Bitcoins, ayan. Actually, iba-iba. Kanina ang sa akin, you have to send 0.0252. Pero kanina sa akin, ang nakalagay na amount ay 0.026. Iba-iba yung presyo. So itong 0.0252 is actually a bit higher than 0.0260 kanina. So anyway, i-copy mo lang siya yung amount. Make sure na ready na rin agad-agad. This is just a demonstration. So let's go back to my Coins wallet dito using my laptop. Mamaya ko ipakita yung sa mga apps. Sana hindi pa siya nag-log out. Ouch. So, kailangan ko mag-log in dito. Wait. Ano ko na lang ulit sa phone, mobile app, kasi ano. Hindi ko binigay ba Okay, let me share. Bigay ko sana eh. Let me share my screen. Ayan, remember, kailangan kong mag-send ng magkano nga yun? Dito ko na lang titingnan. Ay, kailangan ko pala talagang pumunta din dun sa ano ko, sa Crowd1 account ko, no? So, I have to log in sa Coins. So, let's say Coins na lang muna. Okay. With Coins.ph, ayan, since I have my app dito, paano tayo bibili ng code gamit ang ating Bitcoin wallet? Okay. Assuming na kayo nakapag-transfer na from your bank account to coins.ph, it will be in peso muna. Okay? Once you show this peso balance, assuming na may laman siya, hindi kailangan i-convert mo muna siya sa Bitcoin. And this is how to convert. Click on crypto. Ayan, dati convert lang nakalagay dyan. Then click on convert. Once you click convert, ayan yung Philippine money, you can just
type i-choose mo lang yung convert all, then make sure na ito ay BTC or Bitcoin wallet. As you can see, 1,179,000 na ang value ng Bitcoin. Grabe, pataas na ng pataas yan, guys. Then just have to slide to convert. Okay, yun. Yun lang yung, and then after that, makikita nyo na nasa Bitcoin, kiklik nyo lang yung BTC. Then, ayun tumaas na yung amount kasi tumaas na yung value. This is also one way to make an investment. Kanina 600 pesos lang to. Na-screenshot ko pa to eh. Pero ngayon, it went up to 700 pesos na. Dahil nga, as this Bitcoin increases in value, tumataas din yung perang nandun mo. Okay, so for example, na-convert mo na, andyan na yung Bitcoin, and all we need to do is to send. I-click natin yung send. Tapos, enter BTC wallet address. 'Di ba kanina nag-purchase na tayo ng gift code kay Crowd1? Babalik ulit ako doon. Kailangan ko i-copy. Okay, kay Crowd1, ando na 'yun eh, naka-ready na. Let's see. 'Di ba, we just have to click gift code ulit dito. Ayaw. Ito, click nyo yung account tapos gift codes. And then, remember yung upgrade, click natin. Then we have to scroll or swipe down. Ay, lampas na pala ako. Black to Titanium Pro, eto siya, di ba? Then, click na yung buy upgrade code, pay with Bitcoin. Oh, dali lang. Medyo sensitive ang screen eh. Ulit. Minsan ganyan. Kaya minsan komportable akong gamitin pag laptop. Okay, gift codes. Then upgrade. Then Black to Titanium Pro. Eto, Black to Titanium Pro promotion, 5,000 euro. Buy upgrade, then pay with Bitcoin. Click natin yung buy now. Ayan, kanina 'di ba 0.0252 tapos copy nyo yung Bitcoin wallet address. Meaning dito nyo ipapadala yung ating payment. And remember dito, you have to paste the Bitcoin address. Come on. Ayaw mag-paste ah. Mukhang hindi siya na-copy. Ayan na naman. Balik tayo doon. Wait lang ha. Pag matagal yung white, just click yung back. Ayaw niya. Ulit. Yun. Tagal mag-load. Then click gift codes ulit. Tapos click upgrade. And then hanap natin ulit si para makuha natin yung address. Black to Titanium Pro upgrade. Ito. Choose. Then let's click buy upgrade. Then let's click pay with Bitcoin. Buy now. Yun. We have to copy the Bitcoin wallet. Oh my God. Why? Ayaw niya magpa-kopya. Alam niyang pinagpa-practicean siya. Hang on lang. Click. Yan. Upgrade. Then let's click. Look for that Black to Titanium Pro. Then buy upgrade. Then click buy now.
Ayaw pa. Ayun. Let's copy ulit. Teka ha. Sana nakopy kita. Let's go back. One, 964. Ayaw niya. Oh my goodness. Dali lang ah. Bakit nag-error? Let's just use eto, Abra. Wait lang guys ha. Kay Abra na lang tayo. Pero ganun din yon. Dito naman, kailangan nating i-click ang withdrawal. Kasi magwi-withdraw tayo kunwari ng pera kay Abra. So you have to click send to crypto wallet. Tapos ito, select cryptocurrency. Pero yung search na yan, dapat dyan ma-open. Kaya lang niya ayaw magbigay ng space because walang laman yung aking Abra wallet. Hang on lang. Naglalagin ako sa coins eh. Para doon ko siya gawin sa dashboard. 430. Hindi tayo makalogin eh. Wait lang. Minsan talaga ganyan sa ano. Anyway, eto siya. Ayan. I have my coins PH ready na. So I hope makopy ko na yung Bitcoin wallet address. Diba? Ito yung kanina. Kailangan nating mag-send dito. Ito ha. Let's copy this wallet address. Tapos punta tayo dito sa coins. Let us send money. Make sure to click BTC muna. Kailangan Bitcoin. Wait. Yan. Kailangan naka-BTC tayo dito to make sure that we can send fund. For example lang, assuming na may fund, then let's click send. Although you already have an idea kanina if ang gamit nyo ay mobile app, diba? Just click send. Ayun, and then you have to enter the amount here. Tapos dito yung Bitcoin wallet address. Diba yung amount niya kanina ay 0.0, ano nga ba yun? 252. 0.0252. Ayan yung amount. Then, ayan yung Bitcoin wallet address na kinapi. Then, just have to type in what is this for. Pwedeng ilagay ay purchase o kaya pwedeng ilagay nyo ay payment. Once you are done with this, it so happened na walang laman talaga yung aking Bitcoin wallet. But kung meron siyang laman, may naaaninag ba kayo dito? There is a bicycle, there is a car, and then there is a plane. It means yung low, medium, or high. Ito yung blockchain fee. You have to choose. Okay? Pwede nyo naman piliin yung low para medyo mababa lang yung charge para hindi kayo kulangin. And it will, earlier I was able to process and in less than 30 minutes, we can already have the code. Once na may enough fund ka, you just click low, then click continue, tapos yun na yun. Magsisend ka na ng fund and then there will be a verification code lang. Isisend sa'yo through text message and then it's ready to go. Then after 30 minutes, go back to your Crowd1 account and then punta ka lang ulit doon sa gift code and you will see the code that you have already purchased. Pwede yon. So pwede yung pinakita ko sa inyo kanina, gamit yung inyong app, gamit din ang full website. And with that guys, I hope na naka-enlighten, nakapagbigay ng konting idea. Do you have any question para or clarification? Baka meron kayong gustong
Yung i-demo ko dito, yung medyo nalilito kayo. Which part would you like me to demonstrate? Anyone guys, kahit sino. Meron po bang question diyan? Marami kayo. Marami kayo, baka meron sa inyong gustong magtanong kung ano pa yung gusto nyong alamin na hindi ko na daanan. Meron ba? Tahimik kayo. You can unmute yourselves, guys. Unmute. Pwede nyo i-unmute yan para makapag-talk kayo. Meron po ba? So kung wala na, may we also request para naman dahil ngayon ay Christmas, ang ating mentor Sir Ed para magbigay naman sa atin ng kanyang inspirational talk. Sandali lang sir, may nagtanong lang muna. Kung Bitcoin wallet ba kailangan ba mag-KYC? Yes po, sa withdrawal ng ating fund, kailangan po ay naka-KYC na kayo. Madali lang po mag-KYC. Prepare lang kayo ng malinaw na kopya ng inyong valid ID at saka ng inyong yung selfie. And what else? Opo, sige po, magre-record tayo mamaya. And by the way, sige po, since wala nang masyadong nagtatanong, or you can just simply send me a message as a messenger kung may mga future question kayo. Then we still would like to have a short inspirational talk from our mentor. Dahil Christmas naman, sir. Merry Christmas, everyone. Sir Ed, it's your turn. Okay, namamasko ako sa inyong lahat. Anyway, ako po, many years ago, decades ago, I already made the decision na every day po, as far as I'm concerned, is Christmas Day, every day is Valentine's Day, every day is birthday. Hindi ko po pinagpapaliban ang celebration. Kasi at the end of the day, hindi naman po natin hawak yung haba ng buhay natin eh. Like ako, medyo matagal ng senior. So objectively speaking, nandito ako sa last stage ng buhay ko. As to how long I'm going to live, that's beyond my decision. Although I can decide to delay it, how? Di medyo kailangan conscious lang ako sa lifestyle ko, sa food, etc. Di po ba? And then, kaya nga nung sinabi ni Bernie, nagulat ako, may nakita akong note na may nagre-request ng parang presentation or training. Medyo actually impressed ako kay Merly kasi, yung her good heart made her decide na mag-conduct. Kaya inopen ko sa iba. Sabi ko, yung mga gustong makapakinig, okay. Kasi po, ang company, ako, medyo shocked talaga ako. I never expected na they will grant. I know na yung mga top leaders of the company, talagang practically they nagged the owner or the founder na baliin yung salita niya. Kasi last time nung bigay siya ng ganitong katinding promo from whatever package Titanium Pro, sabi niya that would be the last. The first and the last, hindi ulitin. Kaya lang napilitan siyang i-break yung kanyang sinabi kasi nga persistent tsaka ardent yung mga top leaders because marami sila po, I understand, marami sa kanilang mga team na talagang wanting to really make it really big bago pumasok ang 2021. And alam po naman natin, ang mga tao from all parts of the world, they belong to different religious organizations, di po ba? Some people, ang kanilang belief system, hindi naman talaga Christmas. Pero ako kasi everyday sa akin Christmas, everyday Valentine. So it doesn't matter because it's in the heart, which I shared sa aking group chat. Kasi nasa puso yan, tsaka sa how we live our life. No? Ako po kasi, I live my life as a masterpiece every day. Wala pong araw sa buhay natin ang pwedeng maduplicate. Pwedeng maduplicate, routine, pero yung essence of life, yung pwede nating ma-experience, can be something new every day. Which is actually, sa akin po, every day, there is something that I learn. Kaya, ang nangyayari po sa akin, renewing of my mind, yung tinatawag transformation, which is actually nasa Bible din, because the Bible
was practically written by people with different backgrounds, mga metaphysicists, metaphysicians, o mga psychologists, mga intelligent people na may mga wisdom. And they were the ones who practically write the Bible. So based on a lot of stories and a lot of bases, no. Anyway, kaya ako po hindi po ako fanatic or literal, so I just look at the the essence of alam nyo, isa sa mga tinuturo ng Bible actually is yung utang po dapat talaga binabayaran. Pero ako, in my understanding, dalawang klase po ang utang. Yung isa, yung utang sa business, kaya pumasok din yung banks. Okay? Kung umuutang dahil sa business tapos meron namang nababayaran talaga, that's part of the system, which is not bad because that's part of the system. Because at any one time, hindi naman lahat ng tao may pera. Pero kung let's say uutang tayo para maging maluho ang buhay natin, tapos mahirapan tayong magbayad, iba yon. Actually, yun ang sinasabi sa scripture na may kasamang may dalang, objectively speaking po, may dalang sumpa ang utang na hindi nababayaran. Kaya ako, sabi ko, yung mga tao po dapat talaga conscious sila na isettle. Kasi sabi ko, there is something in it. Kaya nga po meron akong narinig hindi lang isa o dalawang pastors of different congregations. Iba, mahilig ako makinig kahit hindi ako member ng congregation. Nakikinig ako kasi I would like to hear from their wisdom. Sabi nga nung isang pastor, palagi niyang sinasabi kasi nagkataon rin siya president siya dati ng isang kumpanya. Sabi niya sa mga kasama dun sa company, palagi niya nire-lecture, sabi niya gano'n, kung kayo po may utang tapos hindi nyo nababayaran, parang sinasabi niya wala kayong karapatan na magsaya, not even watch movies. So pina-emphasize niya na yung paghiram po ng pera is okay kung talagang kailangan, pero meron po tayong responsibility or duty na magpakabuti tayo na kumita para ma-settle natin. Kaya tuwa ako dun sa aircon mechanic, di ba? Yung nagbigay siya ng testimony. Sabi niya, although nandun siya sa kabilang company, hindi siya talagang kumita ng gusto. Tapos, nung nakita niya tong opportunity, wala siyang pang simula. Wala siyang pang start. So, ginawa niya, parang meron siyang inutang o ginalaw na pera. Alam niyo, sabi nga niya, kaya nung magsalita siya, talagang wow, ang galing. Sabi niya, mas doble ang kanyang sikap at kasi nahihiya siya na hiniram na nga lang niya yung pera, inutang, tapos hindi pa siya magti-triple na para bayaran. Maganda yung ganun attitude kasi ang sinasabi ko po sa inyo, mga kaibigan, okay, kung ano man naabutan tayo ng 2020, okay, sa totoo lang, medyo ibang klaseng year na to, di ba? Pero ang dapat yung makita, bakit sa kabila ng pandemic, ng corona at saka ng lockdown, marami pa ring mga yumaman at umunlad ng buhay. Dumami ang sasakyan, nakabili pa ng mga magagandang bahay. Can you imagine? So, anong titingnan nyo? Hindi yung mga taong umasenso. Bakit sila umasenso sa kabila ng pandemic? Huwag kayong makikiayon doon sa mga lalong humirap ang buhay. Parang yan nung estudyante ba kayo? Pagka kayo nakakuha ng grades, nakuha nyo 78. Hahanapin nyo yung nakakuha ng 75. Tapos matutuwa kayo, siya nga 75. Ganun ba kayo mag-compare para ma-inspire? O naghahanap kayo ng excuse kung ba't kayo 78 lang? Importante po yung attitude. In fact, dapat yung magagandang nangyayari sa paligid natin, dapat magsilbi siyang inspirasyon at saka challenge. Okay? Hindi po masama na nagko-compare ng notes. Don't take it literally. Kasi kanino mo i-compare ang sarili mo? Hindi naman pwede i-compare sarili mo sa sarili mo. O paano? Hindi pwede. Kaya yung mga sinasabi ng iba na siyempre, palubag-loob lang yun pinapalakas lang nila loob nyo. Pero ako kasi, pag ako nagsalita, real talk ako. Hindi ko naman sinasabi i-compare mo sarili mo sa iba. Ang sinasabi ko, maghanap ka ng mga taong makakapag-challenge sa'yo, makapagbibigay sa'yo ng inspiration. Ako, ganun po ako. Pag gusto kong ma-challenge o ma-inspire,
maghahanap ako ng something na may inspire ako o ma-challenge. Halimbawa, yung grade 5, sabi nga niya, grade 5, sabi niya, inamin nga niya, sa totoo lang, hindi nga niya tapos ang grade 5 kasi grade 4 lang siya. Tapos, umabot siya ng grade 5 pero hindi siya nakatapos. So grade 4 lang natapos niya. Kumita siya sa loob ng isang taon ng 6 million. Yun, nakaka-challenge yun, di ba? Paano nangyari, di ba? So in other words, ganun po ang kailangan natin sa buhay. Maghanap tayo ng inspirasyon. Okay? Para ma-challenge natin sarili natin para lalo tayong umasenso. Kaya ako, na-realize ko, maraming mga umasenso kahit na ganito ang naging kalagayan ng mundo. Ngayon, ako po, hindi lang ako umaasa, kundi naniniwala ako at hindi lang, tsaka alam ko, 2021 will be far better than 2020. Okay? So ano man sa anumang situation tayo inabot, kinapos tayo ng oras, wag po kayo parang ang future, kailan nyo paghahandaan? Hindi po sa future, huli na yon. Ang future pinaghahandaan ngayon. Sabi nga nila, pag yung ginagawa mo raw everyday, para lang mag-survive, palagi kang delay ka ng at least 1 or 2 steps palagi. So dapat po sa araw-araw ng buhay, may ginagawa tayong pang-survive lang, yung panggastos natin sa pagkain. Pero on top of that, meron na tayong dapat ginagawang activities para, di ba, dalawang klase ang goal. Yung isa tinatawag na accomplishment goal. Yung isa yung survival goal. Di ba? Huwag po puro survival lang. Accomplishment, which I did. What I'm sharing with you is something that hindi lang po na-experience ko, kundi na-experience ng maraming tao, okay? Ng napakaraming tao, pinag-aaralan ko, tapos sinishare ko. Okay? Ganun po ang gusto ko sana mangyari itong 2021. Kayo po, mag-conduct na rin kayo ng parang small breakthrough, kahit mga 20 minutes. Maghanap po kayo ng mga tao na i-share nyo ng knowledge, ng information. Kasi actually, pag nakikinig po kayo sa akin madalas, magte-take note lang kayo, i-reorganize nyo yung thoughts nyo. Tapos pwede nyo i-share. Ang maganda po, pag ginawa nyo yon, mas mapapabilis ang success niyo. Kasi hindi naman kayo teacher sa school eh. Hindi kayo teacher sa college o sa high school, elementary, na para kayong sirang plaka, paulit-ulit, pa-record. Kasi yun naman talaga po ay pinapaturo sa inyo eh. Yun ang required na ituro nyo pag nagtuturo kayo as a professional teacher. Dito po, ako po naging professional instructor or professor ng 3 universities ng part-time habang nagtatrabaho ko sa Ayala. Ang tinuturo ko nga math eh. Math, di ba, is an exact science. Di ka pwedeng lumihis. Kung ano yung sagot, siyang sagot, di ba? Nakakasawa din, di ba? Nakakasawa. Yun. Parang araw-araw, sa buong buhay. Sabi ko, ba't yung mga teachers na iba, 30, 40 years, tunto pa magturo? Yun lang tinuturo. Ang maganda po kasi ako, mahilig ako magturo. Kasi bata pa ako, tinuturuan ko yung matatanda pa sa akin eh. Parang ganun, ng math. Ngayon natuturo ko, pero ang maganda po, ako ang naghahanap ng subjects na ituturo ko. Ngayon po, meron akong mahigit na 1,000 subjects. 1,000 mahigit. Bawat subject, pwede ko pong ituro ng 3 araw, 4 na araw na live-in ha. Gusto yung pag-usapan natin tungkol sa foundation ng success. Foundation pa lang yon. Okay? Pwede tayo, kung gusto nyo, mag 3-day live-in breakthrough tayo. Yun lang ang topic. Lahat ng klase ng discussions about foundation, di-discuss sa inyo. Okay? Gusto nyo i-discuss ang belief, o kaya financial freedom, o kaya school system, o kaya yung emotional blackmail. Grabe po. Sobra akong nag-invest ng resources, ng time, ng pera, ng energy, ng effort, name it. Okay? Kasi po, bata pa ako, meron na akong ginawang desisyon tungkol sa gusto kong gawin for the remaining part of my life. Kasi po, ang buhay, binubuo ng 2 bahagi. Yung first part is raise yourself or kaya become successful in your chosen field. Kayo na bahala. Gusto nyo maging teacher o maging whatever, engineer, kayo pipili.
Pero usually ang pinipili ng tao batay sa kanyang exposure o experience o batay sa mga taong sa paligid niya. Correct? Ako po hindi. Iba ako mag-isip. Pag ako mag-isip, hindi lang ako nakikinig sa paligid ko kasi alam ko limited rin yung kanilang masasabi. I really went out of my way when I was much younger. Nagsasaliksik ako. Kaya alam ko yung kinuha ko, yun ang gusto ko. Hindi yun yung nalimit lang ako. Kasi parang yan eh. Sabi nga, paano ka magkakaroon ng freedom of choice kung wala kang choice? Di po ba? Hindi naman freedom tawag doon. Kasi limited lang alam mo. Limited lang knowledge mo. Limited lang information mo. Wala ka pang coach, wala ka pang mentor. Tapos mag-decide ka, tapos mo meron kang freedom to choose. Ano kung naman, binibiro mo ko, di ba? So kailangan mag-expand po yung ating awareness, mag-expand yung ating horizon, mag-expand yung ating knowledge. Pero ang tanong po, kayo po ba every day, regularly, nag-expand ba yung inyong mind? Sabihin, nagbabasa ba kayo? Nag-challenge ba sarili nyo? Ako po, mga kababayan, wala pong araw na lalampas o lumalampas na hindi ko finifeed ang mind ko. Okay, wala. Kasi po, saan ako nag-feed ng mind? Sa library. Saan pa? Doon sa trono. Hindi po ako umuupo sa trono nang walang dala lang. May dala ako. May dala akong summary, may dala akong libro, may dala akong, may dala akong ballpen at papel. Ay, parang relax na relax mo ko pagka ganun. Kaya usually, hindi ako, pag lalabas ko ng bahay, hindi ako pupunta sa mga trono ko ng mga trono. Kasi relax ako doon sa trono eh. Kasi doon parang, di ba? Baka kayo baliktad. Baka kayo, pag may hawak na libro, baka na-stress kayo. Kasi hindi kayo sanay, di ba? Ako po hindi. So practically, I'm sharing with you my life story because ako po sobrang sarap ng buhay kaya gusto kong ma-experience. Alam niyo po ba, kahit first time nyo lang makinig ngayon, o kaya dati niya ako napakinggan, meron na po akong plano para dito sa second semester ng 2021. Ano yung plano ko po? Gusto ko po magkaroon tayo ng gathering in one place. Pero ang mga sasali dyan, siyempre kanya-kanyang kanya-kanyang plano ng kanya-kanyang expense nyo, yung pamasahe, tsaka harap tayo isang place, in any part of the world. Pagkakasunduan natin yan, pwedeng gawin natin sa Australia, sa Singapore, sa Hong Kong, o sa Philippines. So in other words, siguro bandang mga first part ng second semester, nagpaplano na tayo, nag-strategize na. Saan tayo magkikita? Siguro, I would say, mga 4 or 5 days, gano'n, in one place. Parang, meron tayong gathering, tapos magbibigay po ako ng special talk, tapos mag-share tayo ng mga stories of success. So, kailangan ang requirement dyan, una, financially, kahit pa paano capable. Diba? Maganda nga kung financially retired ka na by then. Sure ako, by then, financially retired na ako. Okay? Siguro, ang gagawin ko lang, pag nag-gather tayo, baka meron lang akong bigay na gift sa inyo o special treat. Pero kayo po bibili ng ticket nyo, kayo ang bibili ng, sabihin ganun mangyari. Pero masarap, habang malakas tayo, habang nabubuhay tayo, di ba? Ako po medyo hindi na ako kasing bata ng karamihan sa inyo. I can tell you straight na siyempre yung oras ko medyo hindi na ganun ka. Kaya gusto ko nang mangyari si ASAP. And I'm sure mangyayari yan during the second semester. Maganda po yung gathering na I'm telling you. Kasi nasubukan, na-experience ko na yan many times in the past. Pupunta kami ng isang place, tapos parang sarap, relax, enjoy life, share stories. Ang sarap po nun, I'm telling you. And then yun,